Sana ay patuloy ninyo parents suportahan ang ating channel sa pag-subscribe para sa pagpapatuloy natin sa pag-upload ng marami pang video. Like, comment, share and subscribe for more videos. Sa wakas, matapos ang matinding paghaharap at pagtatatag ng bagong teritoryo, tuluyan nang nakabalik si Yuzio sa Mist Mountain. Ang dambuhalang puno na si Yuzio ay nagpahayag, mas komportable ang bumalik sa mga bundok. Makikita ang sira-sirang malawak na tanawin mula sa Mist Mountain, isang epekto ng mga nuclear bomb. Habang nagsasalita si Yuzio, makikita ring ipinakalat niya ang kanyang mga ugat sa buong Misty Mountain, na tila ay muli itong isinasaayos at pinanumbalik. Sa kabila ng pagkasira, ipinahayag ni Yuzio, naging baog ang buong lugar matapos ang mga nuclear bomb, pero ayos lang. Matapos ang lahat, ipinagpatuloy ni Yuzio ang pagpapakalat ng kanyang mga ugat sa Mist Mountain. Ang kanyang mga ugat ay patuloy na kumakalat, na tila nagbibigay buhay at bumubuo ng bagong kaayusan sa Mist Mountain, ang kanyang makapangyarihang mga ugat, na tila mga daliring humaplos at muling bumubuo sa bawat sulok ng nasirang lupain. Matapos ang matinding pinsala mula sa mga nuclear bomb, namangha ang lahat sa kahangahangang pagbabago ng Mist Mountain. Bawat paggalaw ng kanyang ugat ay nagdala ng bagong buhay, at sa bawat paglipas ng oras, ang dating sira-sirang lugar ay muling napuno ng sariwang kulay berde. Ang dating malagim na tanawin ay napalitan ng isang luntiang kanlungan. Sa gitna ng muling bumalik na ganda ng Mist Mountain, kung saan kumalat ang mga ugat ni Yuzio, isang bagong tanawin ang bumulaga. Ang dambuhalang puno, na ngayon ay puno ng makukulay na bulaklak na parang cherry blossoms, ay nakatayo ng buong pagmamalaki. Sa gitna ng luntiang kapaligiran at namumukadkad na mga bulaklak, sumambulat ang boses ni Yuzio, perpekto. Ang kanyang pagpapahayag ay hindi lamang paghanga sa kanyang sariling kakayahan, kundi isang selebrasyon ng kanyang ganap na pagkontrol at pagpapanumbalik sa kanyang teritoryo. Ito ang huling sulyap sa kanyang tagumpay, na nagpapakita ng isang bagong simula para sa Mist Mountain sa ilalim ng kanyang pamamahala. Sa muling pagbabalik ni Yuzio sa Mist Mountain, sinalubong siya ng kanyang mga tapat na alagad na puno ng kagalakan. Makikita si Thorn, na nakasakay sa likod ng isang malaki at maringal na white tiger. Sa tabi nito ay naroon din ang isang white crane. "Master," ang sigaw ni Thorn, "sa wakas, nakabalik ka na." Ang masaya niyang pahayag. Dagdag pa ni Thorn, "Mayroon akong magandang balita na sasabihin sa iyo." Sa gitna ng kanilang muling pagkikita, nagtanong si Yuzio, "Magandang balita?" Patuloy sa kanilang masayang muling pagkikita, sinabi ni Thorn kay Yuzio ang magandang balita, sa wakas ay nakakapagsalita na ang White Tiger at ang White Crane. Isang nakakagulat at nakakatuwang pahayag na nagdulot ng agarang reaksyon mula kay Yuzio. Agad namang sumagot si Yuzio ng talaga, na nagpapakita ng kanyang matinding pagkabigla at kasiyahan sa ibinigay na balita ni Thorn. Sa harap ni Yuzio, inutusan ni Thorn ang White Tiger at White Crane na magsalita. "Halika na kayo, magsalita kayo." Ang sigaw niya, ngunit ang naging tugon ng White Tiger ay isang pangit na ngiti, na tila bilib na bilib sa kanyang sarili, at ang tanging salita na kaya niyang sabihin ay, "Bilis. Hanapin ninyo ang ating master. Lahat tayo ay mamamatay." Matapos marinig ang sinabi ng White Tiger, napakunot ang noo ni Yuzio. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng panghahamak, tila umaasa siyang ang White Tiger ay makikipag-usap sa kanya ng mas maayos. Nadismaya siya nang mapagtanto na ito lamang pala ang kayang sabihin ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang masiglang pagbati, pasiga namang sinabi ni Thorn, "Higit pa, higit pa." Kasunod nito, lumitaw naman ang White Crane. Sinubukan din itong magsalita, at ang lumabas ay ang mga salitang, hindi kita kailanman papayagang umalis." Sa gitna ng mga nangyayari, makikita si Yuzio na napapaisip ng malalim. Ang kanyang nanliliit na mata ay puno ng pagtataka at pagkalito sa mga kakaibang pinaggagawa at sinasabi ng kanyang mga alagad. Narinig ang kanyang boses na, "Sandali lang, habang tumatagal akong nakikinig, parang lalong lumalabo ang lahat." Sa kabila ng mga kakaibang pahayag ng White Tiger at White Crane, at ang naging reaksyon ni Yuzio, nanatili siyang kalmado. Sa kanyang nanliliit na mga mata, may masamang tingin niyang tinitigan ang tatlo, sina Thorn, ang White Tiger, at ang White Crane, at tila may halong pagkabigo sa kanyang tinig. "Kayo siguro ay iilan lang ang nalalaman yung pangungusap, tama?"
Sa gitna ng pagkalito ni Yuzio, nagpatuloy ang White Tiger at White Crane sa pag-ulit ng kanilang tanging alam na mga salita, na tila mga tanga na bilib sa kanilang sarili. Patuloy na sinabi ng White Tiger, bilisan ninyo at hanapin ang Master. Hindi kita kailanman papayagang umaalis. Habang ang White Crane naman ay paulit-ulit ding sinasambit, hindi kita kailanman papayagang bumalik. Kundi, lahat ay mamamatay. Sa huli, sa kabila ng pagmamalaki ng White Tiger at White Crane sa kanilang bagong kakayahan, makikita si Yuzio na napahawak na lamang sa kanyang ulo. Ang kanyang reaksyon ay nagpapahiwatig ng matinding pagkadismaya at pagkalito sa kamangmangan ng dalawa. Nabasambat na lang si Yuzio ng mga salitang nakakahilo. Habang patuloy na nalilito sa mga pinagsasasabi ng White Tiger at White Crane, si Yuzio ay nagsalita ng may pagkadismaya. Tinawag niya ang White Crane, na napatingin naman sa kanya ng may pagkagulat. Sa isang pangungutya at nakakatakot na mukha, kanyang sinabi, alam ko na nahanggal ang tigre, pero hindi ko inasahan na pareho lang kayo. Dahil sa mga sinabi ni Yuzio tungkol sa kanilang katangahan, sina Thorn at ang White Tiger ay may nanlulumo na mukha, at ibinaling nila ang kanilang tingin sa ibang direksyon. Nagpatuloy si Yuzio sa kanyang mga pahayag, na direktang nakatuon sa White Crane. Kadalasan, hindi kagaanong napapansin ang kanyang pasimula. Nagpatuloy pa siya sa kanyang panunodyo, mas tama sabihin na madalas kitang nakakalimutan, at sa huling bahagi, mas matalim niyang sinabi, kung sakaling tumakas ka, siguro ay hindi ko man lang mapapansin. Sa tindi ng panunukso at mga salita ni Yuzio, ang White Crane ay tila napaiyak na lamang. Mabilis itong umalis, habang paulit-ulit na sinasabi ang tanging kataga na kanyang alam, mamamatay ako. Kasabay nito, maririnig din ang boses ni Yuzio na nagsasabing yan ang sinasabi ko. At huwag kang padalos-dalos, na tila pinipigilan ang biglaang pag-alis ng White Crane. At sumunod naman ang White Tiger at si Thorn. Hindi na iniisip ni Yuzio ang mga pangyayari at sinubukan na lamang niya ang kanyang mga kakayahan. Ipinakita rito ang pag-atake ni Yuzio sa mga nagtatalasan na rock formation sa Mist Mountain. Gamit ang kanyang kakayahang lumikha ng mga flying leaf blade, inatake niya ang mga bato upang subukan kung gaano nakalakas ang kanyang abilidad. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsubok sa kakayahan, ipinakita ni Yuzio ang kanyang flying leaf blade level 3, kitang-kita ang paghanga niya sa sarili habang sinasabi, ang upgraded flying leaf blade sa level 3 ay napakahanga. Ipinagpatuloy pa niya ang kanyang pagpuri sa bagong kakayahan, na hindi lang mas mahabang abot kesa dati, kundi lubos ding tumindi ang kanyang kabuuang lakas. Ipagtatapos ng pagsubok ni Yuzio sa kanyang flying leaf blade level 3, ipinakita ang laki ng pinsala na idinulot ng kanyang atake. Nagdulot ito ng malalim na bakas sa lupa na nagpapakita ng tumindang lakas at kapangyarihan ng kanyang kakayahan. Sa gitna ng pagkawasak, maririnig ang kasiyahan ni Yuzio, mas malakas na. Sa gitna ng pagsubok niya sa kanyang bagong kakayahan, makikita si Yuzio na tiningnan ang kanyang mga abilidad sa system. Ang kanyang hallucination ability ay nag-evolve na mula level 2 patungong level 3 at nag-transform na sa illusion realm. Ipinaliwanag sa system na ang level 3 illusion realm ay kumukonsumo ng spiritual power para makalikha ng illusory world. Bukod dito, ang level 3 spirit field naman ay nagtitipo ng million spiritual energies, nagdidistore ng magnetic field, at nagre-refract ng realidad. Ipinahayag ni Yuzio ang kanyang plano pagsasama-sama nito sa spirit field. Ang kanyang pagpaplano ay malinaw, ang isa ay nagpapanggap na nakakulong sa isang ilusyon habang ang isa naman ay nagpapahina ng kanilang lakas. Hindi ito matalo. Sa huli, buong kumpiyansa niyang sinabi, sa aking kasalukuyang lakas, madali kong mapasasama ang buong bundok sa kawalan. Habang masayang tinitignan ang kanyang mga nakolekta, ipinahayag ni Yuzio ang kanyang matinding kagalakan. Gayun din, ang kanyang masiglang simula, habang nakatingin sa mga bagong nakuha. Ang mga spirit stones at ice spirit stones na nahanap ko sa syudad. Idinagdag pa niya na sa kabila ng hindi marami ang bilang, bagamat hindi marami ang dami, sapat na ito. Mayroon din siyang apoy na spirit stone sa Raya Mountains kung saan nakatira ang mga panpan. Sa wakas, buong pagmamalaki niyang sinabi, dahil dito, nakumpleto ko na ang 4 na uri ng spirit stones.
Sa kabila ng matinding kagalakan ni Yuzio sa kanyang mga nakuhang kapaki-pakinabang, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mukha ay nabalutan ng pag-aalala habang napapaisip siya ng malalim. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang mga salitang, ang mga halimaw sa dagat ay tiyak na lalabas sa lupa. Agad siyang nagkaroon ng desisyon, bago mangyari yun, kailangan kong mas lumakas pa. Nagpatuloy ang kanyang pagpaplano sa isipan, nasakop na namin ang Raya Mountains. At sa huli, ang susunod na hakbang ay palawakin ang ating teritoryo sa northern regions. Upang palawakin ang kanyang teritoryo, pinlano ni Yuzio ang susunod na hakbang, ang paggalugad sa northern regions. Ang lugar na ito ay isang misteryosong lupain na nananatiling malamig sa buong taon. Kakaunti lamang ang mga naninirahan doon. Ang kaharian ng Luo, na matatagpuan din sa Hilaga, ay nakaranas ng patuloy na pagliit ng teritoryo dahil sa malupit na klima. Lubhang napakataas ang bilang ng mga naglalakihan at nagbabangisang nilalang, o exotic beasts, sa rehiyong ito. Sa kanyang pagpaplano tungkol sa pagpapalawak sa northern regions, tila may mga naisip si Yuzio na mga lugar na kasing mapanganib. Kanyang naisip na ang northern region ay maaaring maihambing sa mga lugar tulad ng ang desyerto, dahil sa matinding kapaligiran nito. Binanggit din niya ang pagkakaroon ng ang malaking ilog, at ang plateau. Sa ibang mga mapanganib na rehiyon, ang mga lugar na ito, ang desert, Great River, at plateau, ay kolektibong kilala bilang ang apat na malaking nakamamatay na rehiyon. Matapos ang kanyang mga pagpaplano, iginuhit sa kanyang isipan ang malawak na lupain ng Bayou Canyon. Sa gilid nito, nakita niya ang northern region na punong-punong nyebe. Malinaw sa kanyang isip na kailangan niyang lupigin ang Raya Mountains bilang unang hakbang sa kanyang layunin na palawakin ang kanyang teritoryo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagpapalawak, ipinakita ang tatlong malalakas na general na kasama sa 9 na pinuno sa ilalim ni Yuzio. Una ay ang Glacier Transcendent First Order, isang dambuhalang mamut na may matatalas na pangil at naglalagablab na pulang mata. Kasunod nito ay ang Kingjo Dragon 9th Order, isang naglalakihang asul na reptilya na may matatalas na ngipin. At sa huli ay ang Emperor Crocodile Transcendent First Order, First Rank, Pinnacle, isang dambuhalang buwaya na may matutulis na ngipin at sungay. Sa pagtingin ni Yuzio sa tatlong malalakas niyang general, ang Glacier, Kingjo Dragon, at Emperor Crocodile, mayroon siyang kumpiyansang sinabi, sa tatlong mabages na hayop na ito na manggenguna, makakausad tayo ng may tiwala. Sa patuloy na paghahanda para sa pagpapalawak, ipinakita ang dalawa pang mahalagang miyembro ng grupo ni Yuzio. Si Flash, ang ginintoang langgam, ay makikitang aktibo at handa sa kanilang susunod na misyon. Sa kanyang tabi ay ang Mantis, na tila nagbigay ng pahayag, isang araw magiging malakas ako upang maibubuhat ang isang bundok. Isang pahiwatig ng kanyang ambisyon. Ang sagot ni Flash ay nagpapahiwatig ng kanilang pagkakaisa, Sa huli, tinawag ni Flash si Ching Feng at sinabi, Ching Feng, umarales na rin tayo. Sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanda, ipinakita ng system ang mga detalyadong kakayahan ng dalawang alagad ni Yuzio. Una ay ang status ng Ching Feng Mantis na nasa 9th level. Pagkatapos ay detalyadong ipinakita ang mga kakayahan ni Flash. Si Flash ay isang Transcendent First Order na may kakaibang kakayahan, Power Interfering Weapon nagtataglay ng nakakatakot na potensyal para guluhin ang mga kakayahan ng kalaban, na may kamandag na daan-daang beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong langgam. Ipinakita rin ang kanyang kakayahang ability, Sharp Scale Armor ang ibabaw ay nababalutan ng isang layer ng gintong kaliskis na baluti, na nagbibigay ng maraming depensa. Bukod dito, mayroon siyang evolution goal maging 2 beses na matalas tulad ng mga talam na kayang pumutol ng kahit ano. Ang isa pa niyang kakayahan ay power engravings kayang sumipsip ng porsyento ng spiritual power ng kalaban at gawing sariling lakas, na inilalabas ito ng maraming beses. Habang tinitingnan ni Yuzio ang mga kakayahan ng kanyang mga alagad, nalaman niya na si Flash ay isa ring First Order na nilalang. Sa kanyang isipan, binanggit niya, kamakailan, napakabisi ko na wala akong panahon na pagtuunan sila. Lalo siyang namangha sa power engravings nito. Ito ay may kakayahang sumipsip ng 30% ng kapangyarihan at gawing sariling lakas, na inilalabas ito ng maraming beses. Napansin ni Yuzio ang pagunlad na ito at nagpahayag ng paghanga, pagsipsip ng lakas.
Ang munting ito ay tunay na umaasenso pa sa landas ng lakas. Matapos suriin ang kanyang mga alagad, si Yuzio naman ang nagpahayag ng kanyang sariling plano. Buong desisyon niyang sinabi, magsisimula na rin ako, at idinagdag niya ang kanyang destinasyon, punta ako sa mina ng panda. Sa puntong ito, ang tinutukoy niyang panda ay walang iba kundi si Drunken Immortal. Sa huling bahagi ng kanilang paghahanda, ipinakita ang tatlong general ni Yuzio, ang Glacier, King Joe Dragon, at Emperor Crocodile, na nagpunta sa Northern Region. Agad nilang sinimulan ang mga paunang hakbang para sa plano ni Yuzio. Ang King Joe Dragon ay makikitang lumalaban sa isang hayop na may batik ng leopardo. Ang Emperor Crocodile naman ay nakikipaglaban sa isang oso, habang ang mammoth na si Glacier ay sumasabak sa pakikipaglaban sa mga snow ape sa gitna ng nyebe. Sa gitna ng labanan sa Northern Region, ipinakita ang Emperor Crocodile na nagsasalita, na nagpapahiwatig ng kanyang pagdating sa Raya Mountains. Sa pagdating pa lamang namin sa Raya Mountains, ang kanyang sinabi, isang malaking grupo ng mga snow ape ang lumabas para mag-atake. Habang nakikipaglaban sa Northern Region, nang indang ang Emperor Crocodile sa matinding espiritual na enerhiya na kanyang nararamdaman sa paligid. Sa kanyang sarili ay kanyang nasabi, ang napakalaking espiritual na lakas sa kahuli-hulihang bahagi ng hilagang teritoryo ay tunay na napakalakas. Isang lupain na tanging yelo at nyebe ang naghahari, doon matatagpuan ang isang misteryo. Sa gitna ng nagtataasang, puting mga bundok, nagkukubli ang isang kuweba. Ang bunganga nito ay tila isang bibig na nakanganga, balot ng makapal na nyebe at yelo, na naghihintay na matuklasan ang mga lihim na nakatago sa kaibuturan nito. Isang presensya ang dumating sa puok na iyon. Narating ni Yuzio ang lugar. Sa kanyang pagmasid sa kuweba, isang pagtataka at kasabay na pagkilala ang sumilay sa kanyang mukha. Buong pag-asa niyang nasabi, this is it, ito nga ang kuwebang dating tirahan ng Drunken Immortal, at buong katiyakan niyang alam na sa loob nito matatagpuan ang mga pinakahinahanap niyang Fire Spirit Stones. Ang pagkakita sa pasukan ng kuweba ay nagpahiwatig ng simula ng kanyang bagong paghahanap sa loob nito. Tuluyan ang nakapasok si Yuzio sa loob ng kuweba. Gamit ang kanyang kakayahan na Dragon Root, nagawa niyang makapasok sa loob ng kuweba, na puno ng nagniningning na pulang Fire Spirit Stones. Sa dami nito, tila isang kayamanan ang bumungad sa kanyang paningin. Buong pagkamangha niyang nasabi, napakaraming Fire Spirit Stones. Idinagdag pa niya, ayon kay Ching Quan, ito ay isang minahan ng Fire Elemental Spirit Stone. Sa kabila ng napakaraming bato, tila may sapat na siyang nakita dahil kanyang nasabi, pero sapat na siguro ang mga ito. Sa loob ng kuweba, matapos masilayan ng napakaraming Fire Spirit Stones, si Yuzio ay naghanda. Gamit ang kanyang kakayahan, nagsimula siyang sipsipin ang parang isang lawa ng gintong kulay na enerhiya. Tila ito ang susunod niyang hakbang upang lalong lumakas at patuloy na umunlad ang kanyang kapangyarihan. Ang tanawin ng kanyang pagsipsip ay nagpakita ng kanyang determinasyon na gamitin ang bawat mapagkukunan para sa kanyang pagpapalakas. Habang patuloy ang pagsipsip ni Yuzio ng gintong enerhiya, ang Falcon ay nagtaka sa nakikita nitong pagbugso ng gintong enerhiya na bumabalot sa buong katawan ni Yuzio, isang senyales ng pambihirang paglakas na nagdulot ng pagtataka sa ibon. Sa tabi rin ni Yuzio ang ilan sa kanyang mga general, sina ang Nine-Tails Fox at ang Demon Bull, na nakamasid sa kanyang matinding pagpapalakas. Nakita nila ang pagdaloy ng enerhiya na bumabalot kay Yuzio, na nagpapahiwatig ng isang mahalagang yugto sa kanyang pagunlad. Nag-alala ang Falcon sa nakikita nitong pagbugso ng gintong enerhiya na bumabalot sa buong katawan ni Yuzio. Makikita sa sistema na ang espiritual na kapangyarihan ay mabilis na tumataas, mula 1,810,000 hanggang 1,825,000 at umabot sa 1,830,000. Ang senyales ng pambihirang paglakas na ito ay nagdulot ng pagtataka at pagkabahala sa Falcon, na sumigaw ng banal na puno. At Master, ang Nine-Tails Fox at ang Demon Bull, na nakamasid sa kanyang matinding pagpapalakas. Buong paghanga, sinabi ng Demon Bull banal na puno, at sinabi naman ng Nine-Tails Fox na, ang pagsipsip ng mga batong espiritu ng apoy ay dapat mag-udyok ng ebolusyon para sa kultibasyon, at dahil yun ang kaso, ang tanawin ng pagdaloy ng enerhiya na bumabalot kay Yuzio ay nagbigay ng sulyap sa lawak ng kanyang potensyal at ang susunod na antas ng kapangyarihang kanyang makakamit.
Sa gitna ng lumalakas na espiritual na enerhiya na bumabalot kay Yuzio, mabilis na nakita ng Nine-Tails Fox ang pagkakataon para sa sarili nitong pagunlad. Hindi nag-aksaya ng panahon, umakyat ito nang may pagpapasya sa tabi ng kanyang master. Buong determinasyon itong ipinahayag, ako rin ay magkukulit ba dito? Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa pagnanais na lumakas, at kasabay ng pagdagundong ng enerhiya, sinimulan niya ang kanyang sariling pagpapalakas. Ito ay isang tanda ng lumalaking ambisyon ng kanyang mga general, na handang samantalahin ang bawat pagkakataon upang umangat. Sa kalagitnaan ng kanyang malalim na kultibasyon, isang bahagyang gulat ang sumilay kay Yuzio nang biglang lumapit ang Nine-Tails Fox sa kanyang tabi. Agad niyang pinroseso ang hindi inaasahang paglapit na ito sa kritikal na sandali, at sa kanyang isipan, nabuo ang isang mahalagang pagtataka. Sa kanyang sarili ay nabulong niya na ang mga katangian ng apoy sa paligid ay naging mas puro na. Ito ay dulot mismo sa presensya ng 9 na buntot na sorrow na sumasabay sa pagpapalakas ng enerhiya. Dahil dito, napagtanto niya na ito ay maaaring ituring na pantulong, isang hindi inaasahang pagtutulungan na nagpapahusay sa kanilang parehong kultibasyon. Sa panahong yun, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay patuloy na tumataas ng mabilis, mula sa 1,873,400 hanggang sa 1,891,020. Ang biglaang pagtaas na ito ay nagpapakita ng natatanging synergy na nilikha ng kanilang pinagsamang pagsisikap. Sa gitna ng kanyang patuloy na paglakas at ang pagkakaroon ng pagpapabuti ng enerhiya ng Nine-Tails Fox, tinawag ni Yuzio ang kanyang sistema, na nagsasabing, sistema. Walang pag-aalinlangan, ipinahayag niya ang kanyang layunin, gusto kong palakasin ang mga sanga. Bilang tugon, isang tunog ng kumpirmasyon ang narinig, ding. Agad na ipinakita ng sistema ang detalye ng transaksyon, gumagamit ng 10,000 evolution points para i-upgrade ang isang sanga. Hindi nagtagal, lumabas ang kumpirmasyon ng matagumpay na pag-upgrade, sanga na upgrade na sa level 4. Matapos makita ang resulta ng pag-upgrade, napaisip na lamang si Yuzio sa kanyang isipan, na tila may pagdududa sa halaga ng kanyang ginastos. Ang kanyang kaisipan ay, ang pag-upgrade ng isang sanga gamit ang 10,000 evolution points ay tila masyadong sobra. Matapos maabot ang Transcendent Third Level, napagtanto ni Yuzio ang lawak ng kanyang paglaki. Sa kanyang isipan, naitala niya na ang bilang ng mga sanga ay lumampas na sa 100. Ito ay ang patuloy na pagunlad at paglawak. Gayunpaman, bumalik sa kanyang isipan ang mataas na halaga ng pagpapalakas ng bawat sanga. Napaisip siya, kung lahat ng 2,000,000 evolution points ay gagamitin sa pag-upgrade ng mga sanga. Ang implikasyon nito ay agad niyang natanto, wala nang matitira sa akin para i-upgrade ang iba kong mga abilidad. Ito ay isang mahalagang konsiderasyon sa kanyang pagpaplano. Sa kabila nito, mayroon pa rin siyang isang mahalagang abilidad na patuloy niyang pinaglalaanan ng pansin. Naisip niya, ang kapangyarihan ko sa level 3 ay halos katumbas na ng disaster level sa harap ng mga tao. Ito ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa sa kanyang kasalukuyang lakas. Ngunit ang kanyang ambisyon ay hindi pa rin natatapos, at buong pag-asa niyang sinabi sa kanyang sarili, maghintay lang kayo hanggang sa mag-evolve ako sa level 4. Ang kanyang mga plano ay malinaw, balansehin ang pagpapalakas ng kanyang mga sanga at iba pang abilidad habang patuloy na naglalayon sa mas mataas na antas ng kapangyarihan. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa sa halaga ng pag-upgrade, isang matinding determinasyon ang sumilay kay Yuzio. Buong pagmamalaki niyang idineklara, ako ay magiging isang natural na kalamidad. Kasabay nito, ipinakita ng sistema ang kamanghamanghang pagbabago ng kanyang na-upgrade na sanga, ang level 4 na mutated branch ay nagiging mas matibay, at may kakayahang gamitin ang iba't ibang elemental na enerhiya. Ang enerhiya ng apoy ay bumabalot sa sanga, naglalabas ng malalakas na atake na nagpapakawala ng mga alon ng naglalagablab na apoy, nilalamon ang mga kaaway. Hindi lang yun, ang enerhiya ng lupa ay nagpapalakas din sa sanga, bumubuo ng isang patong ng dilaw na kaliskis, na nagpapahusay sa kakayahan nitong depensiba. Ito ang katuparan ng kanyang ambisyon na maging isang puwersang hindi mapipigilan. Sa ibang dako ng Northern Region, nagpapatuloy ang matinding labanan. Dito, makikita natin si Qingquan at ang kanyang pangkat ng mga Gorilya na buong tapang na nakikipagsagupaan sa mga mababangis na oso.
Sa gitna ng laban, isang matinding utos ang umalingaw-ngaw mula kay Qing Quan, sige. Ang kanyang sigaw ay nagsilbing hudyat ng kanilang determinasyon upang lumaban at duminahin ang kanilang mga kalaban sa Mapanira at nagyayelong lupain. Habang abala sa labanan, isang malaking nilalang na may mapulang balat at matipunong pangangatawan ang biglang sumugod kay Qing Quan, handa sa isang matinding pag-atake. Ngunit bago pa man lubos na makalapit ang sumalakay, mabilis na kumilos ang isang puting ahas, na isa sa mga matapat na kasamahan ni Qing Quan at alagad din ni Yu Ziyu. Sa isang kisap mata, sinalubong nito ang pag-atake ng pulang nilalang sa pamamagitan ng isang malakas na puting puwersa na biglang bumulusok. Sa gitna ng mainit na sagupaan, sa kabila ng panganib na kanilang kinakaharap, nagkaroon ng mabilisang pagpapalitan ng salita si Qing Quan at ang tumulong na puting ahas. Sa pagkilala sa kanyang kaalyado, binigkas ni Qing Quan ang munting puting ahas na may halong pagkabigla at pagpapasalamat. Tumugon naman ang ahas ng Kuya Qing Quan, isang pagbati na puno ng pag-aalala at pagtitiwala. Ngunit ang kanilang maikling pag-uugnayan ay biglang nabalot ng nakakakilabot na ugong na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Mula sa kanilang harapan, lumitaw ang isang dambuhalang oso, na ang laki at bagsik ay higit pa sa mga nauna nilang nakalaban. Ang itsura nito, puno ng galit at otoridad, ay nagpapahiwatig na ito ang pinuno ng mga mababangis na oso na kanilang kinakaharap. Ang pagdating ng pinunong ito ay naghudyat ng mas matinding hamon para kina Qing Quan at sa kanyang kasamahan. Sa pagharap sa nagbabadyang presensya ng dambuhalang pinunong oso, isang matibay na pagkakaisa ang namagitan kina Qing Quan at ng kanyang kasamahang puting ahas. Sa gitna ng bumabagsak na nyebe, lumingon si Qing Quan sa kanyang kaalyado, ang kanyang boses ay puno ng tiwala sa kanilang pinagsamang lakas. Sa iyong tulong, ang panimula niya, nagpapahiwatig ng kanilang pagtutulungan sa harap ng panganib. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng mariin sa dambuhalang kalaban, at buong tapang niyang winika ang kanilang diskarte, talunin natin ang brown bear na ito sa isang bagsakan. Ang kanilang determinadong pahayag ay sumasalamin sa kanilang pagiging handa na harapin ang matinding hamon ng sabay, naglalayong wakasan ang banta ng makapangyarihang pinuno sa isang mabilis at magpasyang pagkilos. Samantala, sa isang hiwalay na bahagi ng nagyayelong Northern Region, makikita ang Demon Bull na naglalakad sa gitna ng mga puno at nyebe. Sa kanyang isipan, nagpahayag ito ng pagkabagot, nakakabagot kapag wala si Master at ang Nine-Tailed Big Sister. Dahil dito, napagdesisyonan niyang maglakad-lakad ng mag-isa, mas mabuti pa na lumabas ako at maglakad-lakad mag-isa. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, bigla na lamang itong nakaramdam ng presensya, may parang gumagalaw sa likod ng mga puno, na nagpahiwatig ng posibleng bagong pagsubok. Ang presensyang naramdaman ng Demon Bull sa likod ng mga puno ay tuluyan ng nagpakita. Ito ay isang malaking nilalang na parang dinosoro, kahawig ni King Joe, na kilala bilang ang Mutant Tyrant Dragon. Nagulat ang Demon Bull sa pagkakita dito at may pagtataka sa kanyang isipan. Diretsahan niyang tinanong ang bagong dating, matandang sa, bakit hindi ka pumupunta sa front line? Anong ginagawa mo dito? Ang paglitaw ng kapwa niya general ay tila isang malaking palaisipan sa Demon Bull. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang dinosaur matapos tanungin ng Demon Bull, sa isang iglap, buong bagsik itong sumugod at umalingaw-ngaw ang nakakabinging ungol nito. Subalit, hindi nagpanik ang Demon Bull. Sa bilis ng pangyayari, agad niyang ginamit ang kanyang natatanging kakayahan. Isang malakas na puwersa ng gravity. Ang bumalat sa dinosaur, pinipigilan ito sa gitna ng pag-atake nito at pinipilit itong manatili sa lugar, na nagpapakita ng pambihirang kontrol ng Demon Bull. Sa gitna ng tensyonadong paghaharap, bigla na lamang lumaki ng napakalaki ang Demon Bull, na tila'y naging isang dambuhala sa harap ng dinosaur. Sa laki nito, naging parang isang langgam na lamang ang dinosaur sa kanyang paanan, nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng Demon Bull. Habang lumalaki, buong lakas itong nagsalita, na tila nang hahamon, ano ang gusto mo at may buong pagtitiwala nitong idinagdag gusto mo bang magrebelde na nagpapahiwatig ng kanyang kahandaan sa isang matinding laban. Samantala, sa kabilang dako, naramdaman ni Yuzio ang paglakas ng presensya ng kanyang general, ang Demon Bull, bunga ng mga pangyayaring naganap. Sa kanyang isipan, malinaw niyang napansin, ang lakas ng Bull Demon ay mas malakas na.
Ang damdaming ito ay nagpapatunay na ang pagbabago at paglaki ng Demon Ball ay malaki ang epekto, hindi lamang sa harap ng dinosaur kundi maging sa ugnayan nito sa kanyang master, si Yuziu. Sa gitna ng kanyang patuloy na pagunlad, nagsalita ang Nine-Tails Fox kay Yuziu, na naguulat ng kanyang mga nagawa. Buong paggalang nitong sinabi, "Master, nilinis ko na po ang Spirit Stone at apoy para sa inyo." Matapos magulat, inihayag nito ang kanyang susunod na ambisyon, "Susunod, gusto kong magsimula ng pagsakop." Ipinapakita nito ang lumalaking lakas at pagnanais ng Nine-Tails Fox na palawakin ang kanilang teritoryo. Bilang tugon sa pagnanais ng Nine-Tails Fox na lumusob, nagbigay ng kanyang basbas at utos si Yuziu. Sinabi niya, "Sige at isama mo sina Flash at Thorn upang supulan ang mga halimaw sa labas ng Raya Mountains." Upang masiguro ang kanilang tagumpay, nagbigay din siya ng karagdagang tulong, "Mag-iiwan ako ng ilang Fire Spirit Stones para sa iyo." Buong paggalang namang tumugon ng Nine-Tails Fox, "Naiintindihan ko." Handa na silang simulan ng bagong misyon at palawakin ang kanilang impluensya. Sa gitna ng kanyang patuloy na paglakas, ipinapakita si Yuziu na punong-puno ng nagniningas na dilaw na enerhiya. Sa sandaling yun, isang malalim na pagmumuni-muni ang bumalat sa kanyang isipan, at napabulong siya, sa isang iglap. "Naging malungkot na matandang lalaki na naman ako." Kasabay ng kanyang kaisipan, sa isang dako naman ay ipinakita ang malawak at kilalang Bayou Canyon, na siyang lokasyon ng Mist Mountain, ang tirahan mismo ni Yuziu. Sa Bayou Canyon, sa tirahan ni Yuziu, makikita ang ilan sa kanyang mga alagad, kabilang ang isang puting tigre, isang panda, at isang nilalang na parang gagamba. Naglalaro ang mga ito, na may halong pagtawa at panunukso, partikular na pinagtitripan ang 3,000 na kanilang itinali, habang ang panda ay turo ng turo sa kanila. Ngunit bigla na lamang, isang malaking itim na ulo na may kulay ube na mata, ang Dragon Root, isang kakayahan ni Yuziu, ang lumitaw sa itaas nila. Mula sa kay Yuziu, narinig ang malalim na tanong, "Anong ginagawa ninyo sa takot?" At bilang mga biktima ng panunukso, sumigaw ang mga ibon, "Iligtas mo ako, Divine Tree." Na tila'y humihingi ng tulong kay Yuziu mula sa kanilang pagkakagapos na patingin na lang sa ibang direction ang tatlong tanga. Sa galit ni Yuziu sa nakita niyang panunukso, buong lakas na nagbigay ng utos si Yuziu kanyang mga alagad. Malakas nitong sinabi, "Itigil ninyo ang pambubuli sa 3 Vulture Brothers." Hindi nagtagal ay kanyang pinagsabihan at binugbog ang 3 alagad, ang puting tigre, panda, at ang nilalang nagagamba, bilang parusa sa kanilang kalokohan. Dahil sa ginawa ni Yuziu, ang kanilang mga ulo ay punong-puno ng bukol, isang malinaw na tanda ng matinding pagdidisiplina ng kanilang master, at sinabi ni Yuziu agad din niyang idinagdag ang babala, "Babalik ako mamaya para harapin kayong lahat." Agad namang nanlamig ang tatlo at nagtinginan sa isa't isa, dahil alam nilang hindi biro ang babala ng kanilang master. Samantala, sa isang liblib na dako, makikita natin si Leng Feng na masugid na nag-eensayo. Buong sipag siyang nagsasanay, at sa isang iglap, nagpalabas siya ng isang napakagandang espada na gawa sa nagniningas na kulay violet na apoy o enerhiya. Ang kanyang determinasyon ay makikita sa bawat galaw, habang lumalabas ang matinding lakas mula sa kanya, na sinabayan ng kanyang sigaw na. Si Qing Quan ang lumapit kay Leng Feng at nagbigay ng mga balita. Sinabi niya, sa pagkakataong ito, nakuha ng Divine Tree ang Qingfeng City, at sa hinaharap, kailangan kong magdala pa ng mas maraming supply para sa iyo. Sa kanyang pagkakarinig, nagulat si Leng Feng at napaisip, na nagtataka, hindi ko inaasahan na makukuha ng punong yon ang isang syudad. Dagdag pa niya, nabanggit din niya ang isang pangyayari, nagdala din sa akin si Qing Quan ng maraming pang-araw-araw na pangangailangan. Nagpatuloy sa pagsasalita si Qing Quan kay Leng Feng, ngunit sa pagkakataong ito, naghatid siya ng nakakagulat na balita. Sabi niya, "Gayunpaman, ang syudad kung nasaan ang iyong kapatid." Tila may mabigat na balita itong sasabihin. Idinagdag pa ni Qing Quan, ang Lehigh City, tila sinalakay ng Beast Tide. At ang pinakamalungkot na balita, ang buong syudad ay nawasak. Ipinahihiwatig nito ang isang trahedya na posibleng makaapekto sa nakababatang kapatid ni Leng Feng. Sa pagkadinig ng nakakagulat na balita mula kay Qing Quan tungkol sa pagkawasak ng Lehigh City, kung nasaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae, matinding galit at pagkabigla ang bumalot kay Leng Feng. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili,
at sa matinding pagkabahala, napasuntok na lamang siya sa pader, habang malakas na bumulong ng damit. Ipinapakita nito ang kanyang labis na pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang kapatid at ang bigat ng trahedyang nangyari sa syudad. Sa gitna ng galit at pagkabahala ni Leng Feng, dumating si Yu Ziyu, na nagpakita sa pamamagitan ng kanyang dragon root, ang malaking hugis serpent na itim na nilalang. Agad na lumingon at tumingala si Leng Feng dito, at sa kanyang pagtataka o paggalang, nabigkas niya ang mga salitang, Master, at Divine Tree. Ipinapakita nito ang kanyang pagkilala at pag-asa sa pagdating ng kanyang master sa kritikal na sandali. Matapos ang pagbati at pagtataka ni Leng Feng sa kanyang pagdating, agad na nagsalita si Yu Ziyu, na nagpapakita ng kanyang kaalaman at pag-aalala. Sinabi niya, nabalitaan ko na mayroon kang nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos, idinagdag pa niya, kailangan kong makita siya. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng interes ni Yu Ziyu sa kapakanan ng kapatid ni Leng Feng, lalo na matapos ang balita ng pagkawasak ng Lehigh City.